babae ngayon ang hindi na naniniwala sa nakasanayan na ang mga haligi lang ng tahanan ang dapat kumikita para sa pamilya. Pwede na bang parehong may trabaho ang mag-asawa? Pero paano kung may isang kailangang magsakripisyo? Ano ang pipiliin mo? Pamilya o karera? Nakilala ko si Darlene na nagtrabaho noon sa loob ng 10 taon. Before, naging cashiers for almost 3 years. And then, nag-ship ako sa sales for 7 years naman sa ophthalmology. So, then, nung nag-pandemic, naging full-time mom na ako. Parehong naging medical representative sina Darlene at ang kanyang asawa. Lagi silang nasa labas at naghahatid ng gamot sa mga doktor at ospital. Talaga namang pareho silang kumikita. Pero hindi umayon sa kanila ang tadhana ng magpandemya. That time, kailangan na namin na mag-field sa mga hospital. At that time, mataas pa yung cases sa COVID. And ayaw naman namin i-risk yung health ng anak namin para i-pursue yung pagiging career woman ko. Winay namin yung pros and cons namin kapag si husband na lang talaga yung pinaka-main source of income namin. Hindi naging madali kay Darlene na tanggapin ang desisyon na bitiwan ang kanyang sariling karera. Pero wala siyang choice lalo't may asma ang kanyang panganay. Siguro nung una, nagda-doubt kasi nasanay na ako for almost 10 years. Nagwo-work ako as a career woman. Yun talaga yung gusto kong gawin. Kahit na nung nabuntis ako, nanganak na ako kay Dana, still nagwo-work pa din ako. Kahit paano, nakitang oportunidad ni Darlene ang pagiging full-time mom para makabawi siya sa kanyang mga anak. Bagay na hindi niya raw nagagawa noong career woman pa siya. Pero nadiskubre ni Darlene na hindi rin biro ang pagiging housewife. Naisip ko pag sinabi kasi nating housewife, yung parang walang ginagawa, lagi natutulog, nagpapahinga. Pero nung naging full-time housewife na ako, doon ko na-realize na napakahirap palang trabaho kaysa nung nagtatrabaho ka. Kasi sa work, alam mo kung anong oras ka matatapos, alam mo kung anong oras ka magpapahinga. Pero kapag full-time housewife ka, walang saktong oras kung kailan ka magpapahinga. Kasi lalo na pag andyan yung mga anak mo at kailangan kanila. Halos wala na rin daw siyang oras lumabas kasama ang kanyang mga kaibigan. Pati oras ni Darlene sa kanyang sarili, madalas na nasasakripisyo na rin. Walang magaang na trabaho, pero para sa akin, mas mabigat yung pagiging full-time mom kasi 24/7 kang nakatutok sa mga anak mo, sa gawaing bahay, walang katapusan ng pagligpit ng mga laruan nila, pag-asikaso sa anak at sa asawa. Wala talagang sawa kung magmahal at magmalasakit ang mga ilaw ng tahanan. Handa silang ialay ang pansariling kaligayahan basta't para sa pamilya. Darlene, ang galing-galing mo. Ito po, kasama natin live si Ellen Perez, Certified International Life Coach at Mental Wellness Advocate. Good morning, Coach Ellen! Good morning, kapatid! Yan. At good morning sa iyo, Miss Chiki. Magandang umaga po sa inyong lahat. Galing mo. Nakakatuwa naman si Darlene. Si Darlene, no? Diba? Oo. Modern day women yan, yung pinipili yung career na sa pamilya. Ay, nako. Gusto ko yung sinasabi mo. Career na pamilya, Yes, di ba? kasi basically, Chiki, pag sinabi mo kasi you are devoting your time as a housewife or mother, it is also a career. Yan yung career na lifelong, walang retirement. At syempre, ang ating pay dyan, yung benefit of your giving of your love and unconditional love to your family, sa anak mo at sa asawa mo. Oo. Alam mo, maganda yung ganyan na parang rini-reframe mo or iniiba mo yung, yung pananaw mo tungkol sa pagiging housewife. Kasi talaga parang career, parang trabaho rin talaga. It's really a mindsetting that this is also another career for you to be encouraged. Kasi alam ko naman din talaga ang sasabihin ng mga mami na nanonood sa atin ngayon or housewife is napakahirap. True enough, it is, but you will look at your family as a blessing. Just like your career, na meron kang laptop or nag-office ka, it is also a blessing. Much more yung inaalagaan mo yung pamilya mo, diba? Siguro, Coach Ellen, kasi lahat tayo,
very human nature yung mag-resist ka sa change, sa pagbabago kasi nakakatakot, 'di ba? True. So halimbawa sa sa kasong ganito at marami rin ang nakakaranas nito. Paano mo ba malalaman kung time na nga bang itabi muna yung career, yung pagtatrabaho sa office at kailangan nang manatili sa bahay? First, kailangan kasi talaga na you leave your purpose and you're still growing. What I meant is hindi ka lang titingin na merong kondisyon o problemang nangyayari sa pamilya o sa bahay bago you will take a step of, nako, mag-retire na ako, focus dito. Huwag mong abangan o hintayin na magkaroon ng concern or issue or problema. Kasi like yung karamihan ng career woman sa ngayon, they're doing the same thing because kailangan tulungan ng father or ang husband for financial reasons. Alam naman natin na mahirap ang buhay natin ngayon as compared years ago, diba? But of course, these days, there are really career women transitioning and embracing that change of focusing as a full-time wife or mother. And kailangan buo ka. You are already complete as a person. Ay, nako. So you are filled and you're doing this with the passion of your heart na hindi ka walang na parang may galit. Kasi diba, this is wala ka dapat na galit. Kumbaga, you're doing those household chores out of your compassion, out of your love. And may dignity, di ba, Coach Ellen? I think yun yung importante. Alam mo, thank you so much for all of those insights. Ang paborito ko na pulot at ang aking payong kapatid sa inyong lahat, talagang ibahin ninyo, bigyan ninyo ng kahalagahan na ang pagiging housewife as if it were your career. Dahil kakaiba talaga yung hirap na dinaranasan at saka yung responsibilidad at yung dedication na kailangan doon. Kaya wag niyo pong maliliitin ang pagiging homemaker or housewife. Definitely. Definitely. At gusto ko lang idagdag, no, mga kapatid natin, it's Miss Chiki, kailangan yung intentionality of what you're doing. At the end of the day, whether you're a full-time career woman or you're a housewife, what matters most is you live your purpose, you're growing, and at the same time, you're happy in what you're doing. Thanks so much for those very important and valuable tips and messages. Maraming salamat at sana makita tayo ulit dito, Coach Ellen. Thank you very much. Thank you. Mga kapatid, Chiki Roa Puno po. Simulan ang inyong araw na puno ng impormasyong kapaki-pakinabang. Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.